ang isa na namang tama sa desisyong ginawa namin ngayon ay yung nagpunta kami dito at nakapag-decide kami na magpalipas ng oras dito sa Batumi. Hello everyone, nandito kami ngayon sa Batumi. Sa mga hindi nakakalam kung saan itong Batumi, ay dito ito sa Caucasus region pa rin, at ito ay isang city dito sa Georgia na 5 hours away from Tbilisi by train. At dito ito sa gilid ng Black Sea, within the border of Russia at saka Turkey. Pag tumawid kayo ng dagat ng Black Sea ay papunta ng Russia o kaya Turkey o kaya Ukraine. So nandito kami ngayon at napakaganda dito. Dito namin kayo igagala ngayong araw. So magi-stay kami ng 4 days dito. Pang 2 days na namin ito. So meron pa kaming 2 days ulit. At ang gagawin namin dito ay mag-relax lang. Although napakadami ding dapat makita. Tingnan mo naman, ang ganda. Napakaganda, oh. Ang ganda dito, surprisingly maganda din talaga. Dito naman sa Batumi ay kakaiba din ang ambience. Dito naman yung modern city. Ito yung pinaka-modern city ng Georgia. Dito pinaghalo yung modern at saka yung bago. Hindi kayo magsisisi kung mapupunta kayo ng Tbilisi, kailangan pumunta kayo ng Batumi. Otherwise, pagsisisihan nyo kung nandito na kayo sa, halimbawa, nandito kayo sa Georgia, hindi kayo nagpunta rito, pagsisisihan nyo kung hindi kayo maliligaw dito sa Batumi. May chance na mag-stay kami dito ng mas matagal siguro, hindi namin alam. Depende kung ganda. Pakaganda naman yan. Tingnan nyo ang ganda. Ganda. Doon tayo. Oh. Dito pinaghalo yung bago at saka yung luma. Doon sa may beach promenade naman ay doon naman yung mga magagandang structures, yung mga bagong structures. Wow. Ganda. Tingnan mo naman. Nakakatuwa kasi every corner, every liko mo na corner ay napakaraming magagandang structure at mapapawaw ka. Napakaganda. Halos ang kabuuan ng city ay ganito, cobblestone, ganyan. Maganda. So nakikita niyo yung mga yung mga matataas na high-rise building doon. Dito rin makikita yung kanilang Alphabet Tower, isa yung famous na tower sa mundo. Makikita ninyo, at yun ang nagpipreserve ng Georgian language doon sa tower na yon. So ang una namin gagawin ngayon, kakalabas lang namin kasi medyo nakagala na kami kahapon, nag-relax lang kami, and then ngayon ay natulog kami ng matagal kasi medyo sumakit yung aking likod sa biyahe sa train. Ang pagpunta rito ay 5 hours, gaya na sabi ko, 5 hours by train. So maganda yung train nila, hindi nakakapagod, medyo mabagal lang yung takbo, kaya medyo matagal yung biyahe. Pero maganda yung train, high-tech. High-tech din naman. Maganda rin, bagong train din eh. At yun, so tama-tama ang desisyon ng pagpunta namin dito kasi nagustuhan namin. At yun din ang sasabihin namin sa inyo kung pupunta kayo dito sa Georgia, lalo na yun sa mga taga UAE. At yung mga taga UAE na nagpupunta dito, kasi karamihan na nagpupunta dito sa Georgia, alam ko ay galing GCC kasi visa upon arrival. At yun, pero karamihan ay hanggang Tbilisi lang, tapos nagko-cross ng Armenia, and then hindi sila nagpupunta ng Batumi. Kung magpupunta kayo dito sa Georgia, ito uulitin ko, puntahan ninyo itong Batumi. Alam kong hindi ito mas high-tech kaysa sa Dubai, pero mas unique ito kaysa sa Dubai kasi maganda. Yes, come to Georgia, come to Batumi. Ang una namin gagawin, sasakay kami ng cable car ngayon, yung Argo cable car. At isa yon sa magandang gawin dito kasi napakahabang cable car nun. At yun, I think yun ang pinakamahabang cable car so far na masasakyan namin. 15 minutes
ride, isang papunta lang paakyat. Bali 30 minutes balikan yon. At hindi ko alam kung gaano katagal kami mag-i-stay dun sa itaas. And then mamaya papakita ko sa inyo si Ali and Nino. Doon naman yon sa gilid ng dagat. Sa hapon kami maglalakad sa gilid ng dagat. Isa yun sa kanilang highlight dito, yung kanilang beach promenade. Doon yon sa gilid ng Black Sea. Na kami sa ticketing office ng cable car. Kukuha muna kami ng ticket. Pakita ko sa inyo yung information. Ito, sa English tayo. Pakipost na lang pakipost. Okay. Yun, so alam na ninyo kung magkano para handa kayo sa inyong babayaran kung may plano kayong sumakay ng cable car dito sa Batumi. Yun. Ayan na. Yun, let's go. Nahanap ko ang Pilipino. Ayun maligayang pagdating sa amin dito sa Batumi. Yun, eto na, so pakikita ko sa inyo ang view enjoy. So ito yung paligid ng nung itaas, yung pag-akyat ng Argo. Hindi ko alam kung bakit tinawag na Argo ko to. Argo, siguro Argo Mountain, hindi wala akong informations. At ito yung kanyang paligid. So may 360 view dun sa itaas na yon. Pero ito yung pinakamagandang view ng city dito. Yun. So inuulit ko, worth ang 30 gel na balikan trip ng 15 minutes ride ng cable car paakyat dito. So subukan nyo once na mapunta kayo dito. Medyo hindi mura yon kung nasa budget budget meal o budget travel, pero worth talaga, worth. Napakaganda ng paligid, napakaganda ng view, at yun, siguro maganda rin dito sa gabi. Subukan nyo rin ng sunset. Pero ngayon na kami umakyat kasi gusto namin sa hapon doon naman kami sa
sa gilid ng dagat. Although meron pa kaming time bukas, hindi ko alam, pero hindi namin alam kung makakabalik pa kami rito. Baka hindi na. Yan, see you naman sa ibaba. Doon naman tayo. Yun oh, solo na naman. Ayun oh. Ayun oh. Yun. Kita ko rin sa wakas to. Lagi ko ito nakikita sa mga social media eh. Tapos akala ko dati sa kung saan lupalop ng mundo ito, akala ko sa Gini, sa Switzerland, Norway. Kasi napakaganda ng pagkakagawa ng structure. Pero dito lang pala to. Kita ka na. Ha? Ito. Papakita ko sa inyo ha. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Ito si Ali and Nino. At ito ay hango sa story sa love story ng dalawang tao. Yun nga si Ali and Nino. At ito siya. Pakikita ko sa inyo. Ayan o. Ayan o. Maganda o. Dali ha. Panoorin natin kung paano siya yung transition niya. Ano siya, umiikot siya tapos sasanib silang dalawa. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Panoorin natin para makita nyo rin kung paano. Wait lang. Ayan. Dali. Ayan. Maganda to. Panoorin nyo ha. Ang story ni Ali at Nino ay simbolo ng isang malungkot pero magiting na kwento ng pagmamahalan. Bawat minuto ay unti-unting lumalapit ang dalawang estatwa sa isa't isa. Dahan-dahan, tila ba hinahanap ang yakap ng kanilang minamahal. Si Ali ay isang Muslim na prinsipe mula sa Azerbaijan at si Nino isang prinsesa na Kristiyano mula sa Georgia. Bagamat magkaiba ang kanilang paniniwala at kultura, pinilit nilang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Habang ang mga estatwa ay unti-unting nagtatagpo, makikita ang kanilang mga anyo na parang nag-iisa. At pagkalaon maghihiwalay din sila papalayo. Tila ba pinapaalala ang trahedya ng kanilang mga kwento. Sa huli hindi sila maaari magsama dahil sa mga alita ng kanilang mga bansa at mga tradisyong humahadlang sa kanilang pag-iibigan. Ang estatwa ni Ali at Nino ay hindi lang simbolo ng pagmamahalan, kundi paalala rin sa mga nakakaramdam ng pangungulila at pag-asa. Ang kwento nila ay buhay sa bawat paggalaw ng mga estatwa, patuloy na nagtatagpo at maghihiwalay, at saksi ang dagat sa kanilang walang hanggang pag-ibig na parang hindi kailanman maaaring magkatotoo. Yan si Ali and Nino. So alam na ninyo yung story. Lipat naman tayo dito naman sa along the coast nitong Black Sea. Dito meron silang boulevard na maganda dyan. Lalakarin naman natin yung boulevard nila. At dyan naman tayo maglalakad-lakad ngayon. Magagala tayo dyan. Marami din dyan mga structures. Meron dyan dolphinarium at kung ano-ano pa. Kunan ko lang ng drone shots to. So ito yung kanilang boulevard dito sa Black Sea. At mahaba yan hanggang dun sa dulo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung Alphabet Tower. Yan yung kanilang Georgian alphabet. At nilagay nila yan dyan para i-preserve yung kanilang parang language. Para hindi mawala. Yun, ganun nila kamahal yung kanilang language. So ayan yun. Mamaya may ilaw yan, papakita ko ulit sa inyo pag umilaw na yan. Tapos ito yung mga bagong structure yan. At dun sa dulo dun, nakita nyo naman dun sa video ko nung una, na napakarami pang structure na magaganda ron. Itong buong boulevard na to ay maganda. Dito, along boulevard, makikita din ninyo na napakaraming mga restaurant tsaka mga bar.
disco bar dito sa along the boulevard. So kung gusto ninyong mag-party o mahilig kayong mag-relax dito, masarap mag-relax dito, especially sa hapon. Magandang magpunta dito tuwing I think September, October, kasi hindi masyadong mainit. Nai-imagine ko pagka summer dito, yung midsummer, sobrang init kasi Black Sea to. Ang tip ko ay around ganito, September hanggang mid-October. At yun, paano nga ba magpunta rito sa Batumi? So kung magagaling kayo sa, hindi ko alam kung may direct flight galing GCC sa Dubai o sa somewhere, UAE siguro meron. Kung galing kayo ng UAE, merong direct flight dito. At kung sa Europe, medyo hindi ko alam kung may mga direct flight papunta rito, pero ang sigurado ako ay babagsak kayo ng Tbilisi. So from Tbilisi, about 5 hours by train. At ang pamasahe ay around 30 GL. Nakalimutan ko, papakita ko na lang yung ticket dyan sa inyo, ipa-flash ko na lang sa screen. At ipa-flash ko na rin yung website kung saan dapat bumili ng ticket. At maganda kung agahan ninyo kasi maganda yung kanilang business class seat. Yon. So yun, ang paggaling kayo sa pwede rin kayong manggaling yata sa Armenia, pero dadaan pa kayo ng Tbilisi. So at yun, ano pa ba? Maliit lang itong city, kailangan nyo lang ay 2 araw. Hindi pwede yung isang araw, bitin yun, isang full day. 2 full days. Sobra-sobra yung 4 days, kasi 4 days nga kami, kaya sobra-sobra yung aming stay. Pero dahil maganda, iniisip namin mag-stay. Yun, maliit lang itong buong city, maganda, condensed, hindi kayo lalayo sa pag-iikot, kaya hindi nakakatamad lumabas. Maganda yung kanilang Old Town. Yung Old Town, isa yun sa magandang pasyalan. Meron sila dung hindi ko na maipakita, pakikita ko na lang sa screen. Ayan, yun yung kanilang European inspired na mga streets nandoon sa may Old Town. Doon magandang maglakad-lakad naman sa tanghali kasi may mga shades, maraming puno, maraming kainan, maraming kapihan, at marami ding mga happenings, lalo na sa gabi. Naglakad-lakad kami doon kagabi, ang ganda, napakaganda talaga. Sabi ko nga sa kasama ko kay Heda ay parang gusto ko mag-stay dito, para kung gusto ko mag-extend. Ayun, marami pang ginagawang mga bagong structure. Ayan, so on progress pa to. Paganda ng paganda itong seaside na itong Batumi, Black Sea. At tingin ko ito ang magiging pinakamagandang city dito sa, hindi ito Balkans sa Asian. It's more on Asian, European, more on European. So it's between Asian and Europe siya. So sabi sa Asia to, syempre Asia to. Asia continent. Asia continent, pero Europe region. Yun ang doon. So bahala na kayo mag-research kung ano talaga to. Basta sa akin, it's more on Europe kasi maganda siya. At magagaling, rin yung mga tao, mababait din, safe. Yun, very safe. Wala kayong dapat ikatakot. Kung ikaw ay isang babae, solo traveler, safe na safe ito. Very safe. At walang sabi nga nung lokal na nakakwentuhan namin kanina ng umaga sa kapihan, ay kahit natutulog siya dyan sa gilid ng dagat at lasing na lasing siya, pagising niya nandoon pa rin sa kanya yung cellphone niya. Kahit nakalabas na yung cellphone niya, nandoon pa rin yung cellphone niya. Ganun ka-safe dito. Wala akong marinig na wangwang ng pulis, so ibig sabihin walang crime. At hindi kagaya sa Italy, sa Denmark, sa Sweden, puro wangwang ng pulis na maririnig mo doon kasi napakaraming crime na nangyayari sa paligid. Dito as in wala akong naririnig. Wala rin ako masyadong makita ng presence ng pulis dito sa Along Boulevard, ibig sabihin walang crime. At ayun. So ano pa ba? Very family oriented. Very family oriented ang mga tao. Out and about din sila. Very walkable ang city. Kung matyaga-tyaga ka maglakad, may iikot mo to ng siguro mga 3 oras ang buong city. At yun, may magandang doon fountain, pakikita ko sa inyo. Ayan ganda nandiyan dyan yung kanilang Old Town sa area na yan. At doon maganda maglakad naman sa gabi, maraming ilaw. At saka nandoon yung mga European style na mga street at saka mga bahay doon. Yung nakikita ninyo yung sa taas na yon, isa yung famous building din yan.
Yan yung Le Meridian na may Ferris wheel sa taas. Makikita nyo dun sa may gilid, mayroon siyang Ferris wheel. Nakakatuwa. Wala na akong ibang masasabi sa inyo. I think yun lang. Sana ay nagustuhan ninyo. At yun, please, don't forget to subscribe. Ulitin ko na naman, subscribe. Kailangan kayo ng channel ko, kailangan kayo ng aking na page para makapagpakita pa ako sa inyo ng maraming lugar na makaka-inspire sa inyong lahat. Hanggang dito na lang, tatapusin ko na ito dito. At remember, life is short, so make the journey worth remembering. Hanggang dito na lang, see you soon, see you sa next country, see you sa next city. Be safe always everyone, see ya.